Tara na, Ethan. Oras na para sa ating appointment. Sige. Sofia. Sofia. Hindi ba't sinabi mo na inayos mo na iyon? Bumalik ka na? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para masabi ko sa'yo at patuloy mong itatago ang maruming maliit na sikretong iyon? Sofia, bata pa si Ivy. Ako ang una niya. Kailangan kong panagutan. Kahit na, hindi ko siya mabigyan ng formal na katayuan. Kahit papaano ay maaari kong hayaan ang sanggol na kanyang dinadala na magsilbing kasama niya. Mahal, alang-alang sa lahat ng ating pinagdaanan. Mangyari lamang pangako mo sa akin. Huwag mo siyang pahirapan, okay? CJ, Mahal. Anong ginagawa mo sa ospital? Ayos ka lang ba? ayos na ako ngayon. Sofia. Sofia, siguro galit na siya ngayon. Pupunta na ako kagad, para lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Hindi ako dapat ang maging dahilan, kung bakit kayo nagkawatak-watak, sa pagkakaisa ninyong mag-asawa. Nangako na siya ngayong araw. Nakalimutan na ito. Hindi mo na kailangang magmakaawa. MS, read. Sa nakalipas na 6 na buwan, maayos mong inalagaan ang iyong sarili. Ang kalidad ng itlog mo ay bumalik na sa normal. Handa ka nang magsimula ng IVF. Hindi na. Patay na ang asawa ko. Kung gayon, tutulungan kita na i-cancela ang appointment para sa procedure. Ang bait-bait ng asawa mo sa'yo. Kasama mo siya sa bawat prenatal na pagsusuri. Oo. Kahit na mas matanda siya sa akin, sobra siyang magpaligaya sa akin. Oh, ang sabi ng baby. Noong una, ganoon din kabait at maalaga si Ethan. Sa akin, pero ngayon, lahat ng lambing at pagmamahal na iyon ay pag-aari na ng iba. Ako at si Ethan ay isang batang mag-asawa. Simula sa wala, itinayo namin ang lahat. Sumumpa siya na ako lang ang mamahalin niya habang buhay. Pero ang pangakong iyon, hindi nakayanan ang pagsubok ng panahon. Ethan, ang pagsasama natin ay tapos na. Nasaan ka ba? Hindi mo man sinagot ang mga tawag ko. Wala lang. Dumaan lang ako sa law firm. Sa susunod, si Chris na lang ang bahala dyan. Ang ganoong kaliit na bagay, hindi na dapat inaabala ka pa. Ethan, gusto kong makipaghiwalay. Ano ang sinabi mo? Dahil lang sa ganoong bagay, gusto mo nang hiwalayan ako? Sinabi ko na sa'yo, ang nangyari kay Ivy ay isang pagkakamali lang. Dahil may bumababang reserba ka ng obaryo, at hindi ka na makakabuntis. Bakit hindi mo na lang hayaan na siya muna ang magbuntis? Pagkapanganak sa sanggol, iaampon natin para sa'yo. Pagkatapos, papadala ko si Ivy sa ibang bansa. Bumababang reserba ng obaryo. Alam mo ba kung bakit ako napunta sa ganito? O alam mo, Alam ko, sa lahat ng mga taong ito, para sa kumpanya, palagi kang nag-o-overtime at nagpupuyat. Hindi ka nakapagpahinga ng maayos. Bukod pa riyan, nandoon pa ang labis na pag-inom. Iyon ang dahilan ng bumababang reserba ng obaryo. Pero ngayon, hindi ba't pumayag ka na? Nakalimutan na lang ito? Bakit ngayon ka pa nagbanggit ng hiwalayan? dahil nasusuklam na ako. Sofia, tapos ka na ba sa pagwawala mo? Naipaliwanag ko na ng malinaw. Ang lahat, ang nararamdaman ko para sa'yo, ay hindi nagbago. At ngayon, may anak na tayo. Hindi ba sapat na yon?
Pagod na ako ngayong araw. Tigilan mo na ang pagiging makulit. Sige. Hindi. Ethan, nakakadiri ka. Ako ang madumi, Sofia. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang pumipila para makipagtalik sa akin? Sa lahat ng mga taong ito, isang pagkakamali lang ang nagawa ko. Hindi mo ba yon mapapatawad? Sofia, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi ako sang-ayon. Talagang hindi ako papayag sa diborsyo. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Hindi ka na ba mabata? May bumababang reserba ng obaryo ka. Bukod sa akin, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Magkunwari na lang tayo na hindi nangyari ang araw na ito. At huwag mo nang banggitin ito muli. May mga gagawin pa ako, lalabas muna ako. Ang basurang ito. Linisin mo. Sinabi mong mahal mo ako noon. Paano naman ngayon? Mahal mo pa rin ba ako? Oo. Magpapadiborsyo ako. Pakakasalan mo ba ako? Sofia, alam mo kung gaano katagal akong naghintay para dito. Sa loob ng 3 araw. Sunduin mo ako sa lungsod ng Veridia. Dalhin mo ang iyong VE. CJ, hintayin mo ako. Endless Read. Para saan ito? Ang overseas market na pinatakbo ko ay naisalin na. Simula ngayon, wala na ako sa Walton Group. Endless Read. Pero ang Walton Group ay itinayo ninyo at ni Emil Walton. Mula sa simula, paano mo lang basta iiwan ito ng ganito? Pakiusap, kailangan mong pag-isipang muli. Kung sakaling hindi ka kailanman masaya, sa Walton Group, tandaan mong tumawag sa akin. Emma Reed, si Emma Zane ng Zane Group ay nag-insist na makipagkita sa inyo. Dalhin mo ako kay Embed Zane. Nemk Walton. Sofia, kahapon, wala ako sa lugar. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Ngayon, ay ika-8 anibersaryo natin. Lahat ng ito, inihanda ko para sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako, okay? Kaya sinampal mo ako. At pagkatapos ay nag-alok ng matamis na pampalubag loob. Tama na, tingnan mo kaya si Ethan ay may ibang babae at anak sa labas. Bukod pa riyan, kasalanan mo dahil hindi ka makapagbigay sa kanya ng anak. Wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo. Ang linya ng pamilyang Walton ay hindi dapat maputol. Si Ethan ay humihingi na ng paumanhin sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Sophia Reed, dapat malaman ng isang babae ang kanyang lugar. Kaya ako ang kailangang malaman ang aking lugar. Sofia, hoy, nasaan ang singsing mong pangkasal? Tahimik ka lang sa akin. Sinadya mong iwan yon, di ba? Ayos lang. May bago akong binili para sa'yo. Ang singsing sa kasal? Nandito. Ivy, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't napagkasundoan natin na mananatili ka sa bahay at magpapahinga ngayon? Tama. Pero paano naman ang aking mga gawain, kumpara sa iyo?
Kahapon, narinig kong sabihin mo na kailangan mo ito. Kaninang umaga, nakita ko ito sa ibabaw ng bedside table. Kaya nagmamadali akong pumunta rito para dalhin ito sa iyo. Ethan, medyo nauuhaw ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isang basong tubig? Sige, maupo ka. Kukuha ako para sa'yo. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Ikaw at si Evay ay dapat mag-usap ng maayos. Sofia, kumusta? Ako si Ivy Jang. Ito ay isang singsing na ipinasadyang gawin ni Ethan para sa inyong ika-8 anibersaryo. Ang bagong istilong ito ay talagang mas kaakit-akit at kapansin-pansin kaysa sa luma. Sofia, ano sa palagay mo? Sofia, paumanhin. Hindi dapat ako nalasing at nakipagtalik kay Mr. Walton. Hindi ko sinasadya, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong ipanganak ang sanggol na ito. Basta hayaan mo lang akong ipanganak ang sanggol. Kahit na ang bata ay manirahan sa iyo, tatanggapin ko iyon. Ano ba ang gusto mo? Wala akong gustong makuha. Nakikiusap lang ako sa iyo. Nahayaan mo akong ipanganak ang sanggol na ito. Ivy, tumayo ka. Halika na. Sofia, kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Bakit mo pinapahirapan si Ivy? Nakakawa naman yan. Ikaw. Sofia, palagi kong inakala na mabait kang tao. Hindi ko inakalang kaya mong maging ganito kasama, napilitin ang isang buntis na lumuhod sa harap mo. Hayaan mong linawin ko ngayon. Ang batang dinadala niya at ni Ethan, tinatanggap ng pamilya Walton bilang aming sarili. Kung may mangyari man dito, ikaw ang mananagot. Sofia, ang kamay mo. Ethan, masakit ang tiyan ko. Hirap na akong huminga. Ivy, anong nangyayari? Siguro, dahil sa lahat ng pag-aalala, kanina pa. Dalhin na kita sa ospital. Halika. Heto, dahan-dahan. Heto, handa na ang itlog. Luto na rin ang pansit. Kain ka na. Heto, ikaw na ang kumain. Bakit isa lang ang itlog? Ayoko sa mga yan. Kain ka na lang. Ayoko rin sa mga yan. Mahal. Kapag nagtagumpay na ako, ilibre kita ng 10 pritong itlog. Hindi, huwag na pala. 10 inihaw na manok. Tapos, magkakaroon tayo ng tunay na kasal, isang marangyang kasal. Hindi ka na kailanman magdurugo o mag-iiyak muli. Pero ang Ethan ngayon, kahit nasa harap ko siya, dugo't luha, hindi na niya ako makikita. Sofia, umuwi ka na pala. Nasa kusina si Ethan, nagluluto ng nido soup para sa akin. Gusto mo ba ng isang mangkok? Sofia, alam mo, sabi ng doktor, nagkakaroon si Ivy ng prenatal depression nitong mga nakaraang araw. Hindi siya makatulog ng maayos, kaya naisip ko, baka dalhin ko na lang siya rito, para may kasama siya. Pangako sa'yo, kapag ipinanganak na ang sanggol, paalisin ko agad siya. Siyempre. Pirmahan mo ang proposal para sa proyekto. Ha? Ethan, gutom na ako. Kailan ba ito matatapos? Malapit na. Malapit na. Sofia, sinabi sa akin ni Ethan
na mula ngayon, mag-aaral siyang magluto para sa akin at sa sanggol, at aalagaan niya kami. Well, binabati kita. Sinabi rin niya na pwede akong pumili ng kahit anong kwarto. Ang gusto ko, malaki ito, kaya ito ang pinili ko. Ethan, itinapon lang ang lahat ng kalat na ito. Sofia, hindi naman ito yung wedding suite ninyo ni Ethan, hindi ba? Ay, pasensya na, hindi ko alam. Lilipat na ako ngayon din. Hindi na kailangan. Bagay na bagay sa iyo. Sofia, ito ba ang hinahanap mo? Akala ko malas ang bagay na ito. Natatakot ako baka apaktuhan ang sanggol. Kaya sinabi ko kay Ethan. Sinabi ni Ethan na nasa sa akin kung paano ito itatapon. Oh, Sofia, sino ito? Huwag mo sabihin. Nanay mo ito. Ay, sorry talaga, Sofia. Aksidente lang iyon. Nadulas lang ang kamay ko. Sofia, ano ba ang ginagawa mo? Sofia, huwag. Ivy, handa na ang nido soup. Ethan, tulungan mo ako. Halika, tumayo ka. Sophia Reed, hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? Hanggang saan ka pa pupunta? Para saktan siya? Hindi ka ba masisiyahan? Hanggang mawala ang anak namin? Ivy, ayos ka lang ba? Parang, hirap akong huminga. Ang sakit ng tiyan ko. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa anak natin. May tao ba dyan? Hatakin si Sofia papunta sa bodega at ikulong mo siya magdamag. At walang ilaw para sa kanya. Nakalimutan mo na ba na may takot ako sa mga saradong lugar? Sinusubukan mo bang patayin ako? Eh ano kung gayon? Sinaktan mo si Ivy, kaya magbabayad ka. Tara na. Ethan Walton. Bitawan mo ako. Tulong. May tumulong. Nasaktan ako. Dalhin mo ako sa ospital ngayon din. Mr. Walton. Sabi ni MS Reed, nasaktan siya. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagkukunwari lang yan sigurado. Tandaan mo, maliban na lang kung ako ang mag-utos. Walang dapat magbukas ng pintuang ito. Maligayang bati, Jim Walton. Mabuti ang kalagayan ng ina at ng sanggol. Salamat, salamat. Sofia. Emmer Zane. Salamat sa tulong mo. Huwag kang mag-alala. Nagwawala ka na naman? Halika rito, munting bata.
Enid Walton, may nangyaring masama. Magpapakasal na si Ime Reed. Ngayon na ang kasal. Ano? Nen Walton, may problema. Ikakasal na si Ime Reed. At ngayon na ang kasal. Ano? Ulitin mo. Sino ang ikakasal ngayon? Si Ime Reed ang ikakasal ngayon. Ano? Ang imbitasyon na dumating kaninang umaga ay galing kay Ime Reed. At ngayon ang petsa. Nagbibiro ka lang. Si Sofia ang ikakasal ngayon? Paano nangyari yon? Paano si Sofia? Makakapag-asawa ng iba? Asawa ko siya. Hindi pa kami diborsyado. Siguro galit pa rin siya sa nangyari. Kaya, ginagamit lang niya ang imbitasyong ito para subukan ako. Sinabi ko na to dati. Hindi ako magpapadiborsyo. Hindi talaga ako magpapadiborsyo. Paumanhin, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi maabot. Subukan muli mamaya. Walong taon kaming mag-asawa. Araw-araw, nagte-text sa akin si Sofia, ng good morning at good night, kahit gaano ako kabusi, kahit gaano ako katagal magtrabaho. Lagi siyang nagte-text sa akin. Pero nitong nakaraang buwan, simula nang ipanganak ang sanggol, wala pang isang tawag si Sofia sa akin, o isang text man lang. Ethan, huwag kang magpanik. Ngayon ang selebrasyon ng isang buwan ng sanggol. Nakatingin sa atin ang lahat ng tao. Pag-usapan natin ito mamaya, at saka pa, sa tingin ko, sinadya talaga ni Sofia yun. Ginawa niya yung pekeng imbitasyon. Para lang tayo mapahiya ngayong araw. Bakit hindi kahapon? Bakit hindi bukas? Bakit ngayong araw pa talaga? Tandaan mo ang sinasabi ko, si Sofia ay isang babaeng mapagplano. Ethan, anong problema mo? Nako, ang sakit naman. Makinig ka. Si Sofia lang ang asawa ko, ngunit ikaw, ay wala kang iba kundi isang makinang pang-anak na kusang nagpakasal sa akin. Mula ngayon, kapag narinig kong minumura mo siya, susunod kang eroplano palabas dito. Ang ibang babae ay laging ibang babae lang. Para bang kaya niyang palitan ang asawa? Sina Dean Walton at Ime Reed, ang nagtayo ng kanilang kumpanya mula sa wala at nagbahagi ng 8 taon ng tunay na pagmamahalan. Ang manghuhukay ng ginto ay para lang sa libangan. Pagdating sa kakayahan, napakalayo ng agwat ni Ime Reed sa parasitong ito, hindi man lang ito kalapit. Ano ba ang nagawa ko? Nagloko ako sa asawa ko, nabuntis ko ang ibang babae, at sinubukan kong ilihim ang sanggol. Dinala ko pa siya, sa mismong tahanan naming mag-asawa. At mas masahol pa, nagtaas ako ng kamay kay Sofia. Ang lalaking minsay. Nangako sa kanya na hindi siya papatulong umiyak ng kahit isang luha o magdusa ng anumang hinanakit. Tinalikuran ko ang bawat isa sa mga pangakong yun. Ano ba ang iniisip ko? Tingnan mo ito, tingnan mo yung imbitasyon na yun. At nasaan na ang asawa ko ngayon? Kailangan ko ang lokasyon niya ngayon. Ano man ang mangyari. Opo, sir. Kapag nakita ko na si Sofia, alam kong maibabalik ko siya. Kung hindi obra ang isang beses, susubukan ko ng 2. Kung mabaygo ang 2, gagawin ko ng 100 beses. Basta't magbago ako, tiyak na babalik tayo sa dati. Ang 8 taong relasyon, hindi ako naniniwalang si Sofia, ay basta-basta na lang magpapakawala nito. Nen Walton, kumpirmado ng Civil Affairs Bureau na ikaw at si Ime Reed ay nakumpleto na. Ang proseso ng diborsyo na walang bisa na ang inyong kasal. Ang kasalukuyang estado sibil ni Ime Reed ay diborsihada. Diborsyado? Kailan ako na diborsyo? Paano ko hindi nalaman? Pirmahan mo ang proposal para sa proyekto. Ethan, gutom na ako. Kailan ba ito matatapos? Malapit na. Ang kasunduan. Ang dokumentong yun. Kasunduan sa diborsyo yun? Hindi. Sandali, kahit na pumirma ako, kung hindi pupunta sa Civil Affairs Bureau para kumuha ng divorce certificate, paano yun maituturing na? Diborsyo? May pagkakamali siguro. Hello. Pinsan, hoy, hindi pa nga kita nababati. Sa pagkakita ng bagong pag-ibig at pagkakaroon ng anak na lalaki. Anong pinagsasabi mo? Tatanungin kita, ano to tungkol sa divorce certificate ko? Hindi ka ba nasa ospital noon? Sa panahon ng kanyang pagpapahinga pagkatapos manganak, nang tawagan kita, pumayag ka naman. Sabi mo masyado kang busy para pumunta. Kaya ako na ang nag-asikaso at nagpatatak para sa'yo. Ano ang estado sibil ni Ime Reed? May asawa na siya.
Ethan, ang cute-cute ng baby na ito. Kamukha mo talaga siya. Alam ko, di ba? Kasama ko si Ivy sa kanyang pagpapahinga pagkatapos manganak. Paalam na muna. Kaya pala noon, ako ang pumayag sa hiwalayan. Sofia, bakit mo ba talaga gustong maghiwalay? Bakit mo itinago sa akin? Alam mong ayaw na ayaw kong maghiwalay tayo? Aalis ka na ba sa akin? Sofia, hindi kita tumigil mahalin. Nagkamali ako, malaki ang pagkakamali ko. Nasaan ka na ba? Sina Dean Walton at Emma Reed, sila ang perpektong mag-asawa, yun ang sabi ng lahat. Sino ang mag-aakalang magwawakas sila ng ganito? Kasalanan lahat ito ni Evie Jayang, yung kabit. Sinira niya ang pamilya nila. Walang hiya. Nga, nakakadiri. Nakakahiya. Hindi ka panipaniwala. Nakakasuka. Grabe naman yan. Nagpakasal si Liam DeFitti ngayong araw. Siya ang lalaking pangarap pakasalan ng maraming babae. Magaling, mayaman, kompleto ang package. Sino ang mag-aakalang ang batang solterong ito ay magpapakasal din sa wakas? Paano mo nalaman yan? Tinatanong kita, paano mo nabalitaan? Nen Walton, nahanap na namin si Emma Reed. Nandito lang siya sa lungsod ng Crestfall. Ano ang tinitingnan mo? Wala, nag-iisip lang, ang ganda-ganda mo talaga. Handa ka na bang maging asawa ko? Prinsesa, Noong bata pa tayo, ayaw mong tumigil sa pagsundo at paghatid sa akin sa eskwelahan. Ayoko nga noon, kaya tinawag mo na lang akong prinsesa. So, noon pa, may gusto ka na sa akin. pero pinapunta ako ng pamilya ko sa abroad. 4 na buong taon, wala akong paraan para makontak ka. Nagkolehiyo ka sa Timog. At nakapag-asawa ka Ethan. Kaya hindi na kita ginulo pa. At pagkatapos noon, sinikap ko ring iwasan ang anumang okasyon na magkasama kayong lumalabas ni Ethan. Hanggang sa araw ng kasal nyo. Hello, Liam. Sophia. Pakiusap, huwag mo siyang pakasalan. Mahal kita. Matagal na. Ano ba nang sinasabi ko? Sophia. Binabati kita sa iyong kasal. Kailangan mong maging masaya. May isa pa akong sasabihin. Kung sakaling magdiborsyo kayo, kailangan mong sabihin sa akin. Nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Handa na ang iyong prinsesa. Napakasalan ang kanyang kabalyero. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ethan, Sofia, ano ba ang nagmamadali, Jim Walton? Narito para personal na ihatid ang regalo sa kasal. Nasa unang palapag ang lobby. Salamat. narito ako para iuwi ka. Uwi. Anong tahanan? Hiwalay na tayo. Opisyal na. Wala nang tahanan. Hindi ko naman gustong hiwalayan ka. Dinaya mo ako para pirmahan ng mga papeles. Ethan. Matanda ka na, Ethan. Paano kita madadaya para maghiwalay tayo? O para pumirma ng kahit ano, kung nakalimutan mo? Paalalahanan kita, dahil ba, nagluluto ka para sa iyong munting kasintahan? O dahil, abala ka sa pagpapasaya sa iyong munting kasintahan? Oo, aminado ako. Nabulag ako sandali sa damdamin. Pero mahal kita. Ang anumang kabutihan na ipinakita ko kay Ivy ay dahil lamang. Siya ang ina ng aking anak. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako. Ethan, hindi pa nga ako nakakapag-areglo sa'yo, at dito ka pa nagpakita. Mabuti. Ayusin natin ang lahat ng ating utang, luma at bago. Dito, ngayon din. Dahil hindi mo kayang mahalin ng tama si Sofia, dahil hindi ka naging tapat sa kanya, hindi mo dapat siya ginulo. Alam mo ba, kung gaano karaming tao ang gustong pakasalan si Sofia? Hindi ko. Para sa isang dayuhan, ikinulong mo si Sofia sa basement. Nandidiri ako sa'yo. Kung alam ko lang na magiging ganito.
8 taon na ang nakalipas. Gagawin ko ang lahat sa kasal nyo. Para agawin si Sofia. Sige, subukan mong kunin siya. Depende yan kung kaya mo. Makinig ka. Iniibig ako ni Sofia, at ako lang ang minamahal niya. Galit lang siya ngayon. Kaya nga ikinasal siya sa'yo. Tandaan mo ang sinasabi ko, mababawi ko siya. At kapag nangyari yun, ikaw ang maiiwan na umiiyak. Ethan Walton. Ethan Walton, kadiri kang gago ka. Wala kang kaalam-alam kung gaano ko siya kamahal kumpara sa'yo. Maging panatag ka, hindi ko bibigyan ng pagkakataon. Ethan Walton, anong karapatan mong sabihing mahal mo ako? Gusto mong malaman? Noong una kong nakita kayong dalawa, sa ospital noon, parang nababaliw na ako. Pero kailangan kong magpanggap sa harap mo, na mapagpasensya at mapagpatawad. Kailangan kong lunukin ang sakit at magpakatatag. Noong isang pagkakataon, sinabi ko sa sarili ko, ito na ang huli. Hindi na kita patatawarin muli. Nang makita ko ulit kayong dalawa, sa ospital, doon na natigil ang pagmamahal ko sa'yo. Sofia, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Ako ang nagpabigo sa'yo. Tinalikuran ko ang meron tayo. Pumunta ako rito ngayon, para humingi ng tawad sa'yo. Sumama ka sa akin pa uwi. Magsimula tayo ulit. Bumalik tayo sa dati, noong nasa kolehiyo pa tayo. Sinusumpa ko. Itatakwil ko na si Ivy, ngayon din. Isusuko ko pati ang sanggol. Pangako ko sa'yo, wala nang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Alam ko, hindi mo ako patatawarin. Pero nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong ituwid ito. Impossible. Wala talagang pag-asa para sa atin. Kailanman. Alam mo ba, gumaling na ako. Noon, sa ospital, nang makita kitang kasama si Ivy. Sofia, anong sinabi mo? Gumaling ka na? Ibig mong sabihin, maaari sana tayong magkaroon ng sariling anak? Pero alam mo ba? Ayaw ko sa'yo. Hindi, Sofia. Nagsasabi ka lang, di ba? Nasusuka ako sa'yo. Tao, Bitawan mo ako. Sofia. Sofia, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako, talagang alam ko. Huwag kang magpakasal sa iba. Nakikiusap ako sa'yo. Ang pag-iisip na ikakasal ka sa iba, hindi ko kayang tiisin. Pakiusap, Sofia, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ba't ikaw ang nagsabing matanda na ko at may sakit? Na walang sinumang magkakagusto sa akin? Ethan Walton. Ang tinatawag mong pag-ibig ay kumukupas sa pagdaan ng panahon. Bakit ko ulitin ang parehong pagkakamali? Si Liam ang nagmahal sa akin sa lahat ng mga taong ito. Karapat-dapat ako sa mas mabuti. Hindi mo ako karapat-dapat. Dalhin niyo siya palayo. Sofia. Sofia. Ayos lang ba ang kamay mo? wala yun. Ang iyong prinsesa ay handa na, napakasalan ang kanyang kabalyero. Totoo ang lahat ng ito. Di ba? Sa wakas, pakakasalan ko na ang aking prinsesa. Totoo ang lahat. Sophia. Sophia, Liam, hiling ko sa inyong dalawa. Ang buhay na puno ng kaligayahan. At ang magkasama hanggang pagtanda. Salamat, nanay. Pakipagpalakpakan ng ating ikakasal. Nasayang ang 8 taon. At ngayon, narito na tayo sa wakas. Ngayon ay magpapalitan ng singsing ang ikakasal. Sofia. 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 Hindi kita susukwan. Nagkaroon tayo ng 8 taong relasyon.
Oo, nagkamali ako. Ngunit lahat ng mga taong iyon na magkasama tayo. Hindi ako naniniwalang, kaya mo lang itapon na parang walang halaga. Ang Walton Group ang naging anak natin. Pinalaki natin ito na parang sarili nating anak. Sofia, paano mo ito basta iiwanan? Sofia, gagawin kong, bumalik ka sa akin. Hoy, Sofia. Pagod na pagod ka siguro. Hindi naman. Masaya na masaya ako ngayon. Kahit kaunti, wala. CJ, matutulog na ako. Soundproof ang mga kwartong ito, alam mo. Kayong dalawang magkasintahan, kaya huwag kayong mag-alalang maistorbo ako. Magandang gabi. Magandang gabi. Aking kabalyero. Sayang naman kung masasayang ang isang mahalagang gabi na tulad nito. Paano kung tulungan kita, maligo at magpalit? Kung panaginip lang ito, sana, hindi na ako magising. Dalhin niyo siya. Liam, Nangahas kang hawakan siya sa bahay ko. Sisiguraduhin kong, pagsisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Kunin niyo siya. Ilabas niyo siya rito. Doblehin ang bonus. Sofia, hindi sila maglalakas loob na hawakan ako. Sofia, ipahanap sa lahat. Ibalik ninyo ang asawa ko, nang ligtas. Ethan, hiwalay na tayo. Ang ginagawa mo ngayon ay walang saysay. Sofia, noong tayo'y nasa pinakamababa, sa maliit na apartment na iyon, sinabi mong hindi mo ako pababayaan. Paano mo ako maiiwan ngayon? Ang mga pagkakamali ko. Gugugulin ko ang buhay ko para pagbayaran ang mga iyon. Bumalik ka sa akin. Pakiusap. Tumigil ka na. Bilasin mo. Lair Walton. Ayon sa kontak natin, may hindi kilalang puwersang nagsasagawa ng paghahanap sa lahat ng dako. Ang operasyon natin ay maaaring makompromiso. Lumipat sa Plan B. Ethan, tigilan mo na ang pag-aksaya ng hininga mo. Ang lungsod ng Crestfall ay teritoryo ng pamilya De. Wala kang paraan para makatakas. Ako ang may-ari mo. Hindi kita hahayaang iwan mo ako muli. Hindi na kita mahal. Hindi ba tayo pwedeng maghiwalay ng mapayapa? Kung wala ka, mababaliw ako. Anong ginagawa mo rito? Ethan, nag-alala ako nang pumunta kang mag-isa sa lungsod ng Crestfall. Nag-aalala ako. Sofia, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang nakasira sa relasyon ninyong dalawa ni Ethan. Pakiusap, makipag-ayos ka na lang sa kanya. Mag-a-abroad na ako. At iiwan ko na kayong dalawa magpakailanman. Nakikiusap lang ako. Ang hiling ko lang ay patawarin mo si Ethan. Gagawin mo talaga yan? Sofia, kung babalik ka, aalis na ako kagad. CJ, umalis ka na. Ethan, aalis na ako. Ingatan mo ang sarili mo. At ingatan mo rin ang ating magiging anak. Ha? Nagdadalawang isip ka na ba? Dapat manatili ka na lang.
Mag-book ka ng one-way ticket palabas ng bansa. At ipadala mo siya palayo. Hindi. Pakiusap. Ethan. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Patanjin lang ako ulit sa ating anak. Dalhin mo na siya. Sandali. Ethan. Sofia. Ivy. Hindi na tayo. Muling aabalahin. Magsimula tayo muli, okay? Nen, Walton. Pakikuha mo ang iyong mga kamay. Hindi magugustuhan ng asawa ko yan. Ang sasakyan papunta sa susunod na lugar. Bakit wala pa rito? Ethan Walton. Sa tingin mo basta-basta mo lang makukuha ang asawa ko. Dito mismo sa lungsod ng Crestfall. Liam, ipinagmamalaki mo ba ang sarili mo sa pagnanakaw ng asawa ng iba? Ang tagapangulo ng Walton Group mismo, pumasok sa isang pribadong bahay kasama ang iyong mga tauhan, at kumuha ng bihag. Ang mga paratang na ito pa lang, ay sapat nang makapagpapakulong sa'yo, ng maraming taon. Masakit ba? Hindi naman. Kaya ko pang sumabak ng ilang rounds. Liam, ikaw ang nanalo ngayon. Pero hindi ako si Suko. Sa akin si Sofia. Sofia. Sa ngayon, ang gusto ko lang gawin ay ikulong siya. Kung mahuhulog si Ethan, wawakasan ang Walton Group. Pagkatapos ng lahat, taon ko ring inalay dito ang puso't kaluluwa ko. Ayoko ring may mangyari sa Walton Group. Ano ng problema? Ano, hindi mo ba maiwanan ang ex-husband mo? Ang isang tulad niya, bakit ko siya mamimiss? Bitawan mo ako. Liam, hindi mo ito makakalimutan. Papatayin kita. Dalhin niyo siya. Salamat, aking kabalyero, sa pagsagip mo sa iyong prinsesa. Ang kabalyero ay sa wakas ay makakasama na ang kanyang prinsesa, magpakailanman. Hala, tama na. Kain ka. Mas mabilis kang gagaling ng ganoon. E di ikaw din. Dapat kumain ka ng marami. Ako? Malusog na malusog ako. Malusog ka, sigurado. Pero kagabi, napagod ka ng husto, di ba? Ikaw, Mga anak, magandang umaga. nanay, Ako na. Nanay, ano yon, anak? Ang aming Liam, sa wakas ay ikinasal na. At, sa isang napakagandang babae pa. Ang lugaw ngayon, dadagdagan ko pa. nanay. Huwag mo namang sabihin, nakalimutan mo si Sofia. Nakilala ko na si Sofia noon. Noong nakatira pa tayo sa Eskinita. Ay, anak ng mga Reed. Naalala ko na, noon ang aming Liam, laging nakadikit sa'yo. Hay. Si Amy A. Davidson noon, mahina ang katawan. Kailangan niyang magpagamot sa ibang bansa. Sa lahat ng mga taong iyon, nawalan ng kontak si Liam sa'yo. Kung hindi dahil doon, matagal ka nang bahagi ng pamilya namin. Nanay, Kaya pala, nang makabalik siya, nang ipakilala namin siya sa mga babae, talagang tumanggi siyang sumama. Kaya pala, sa puso niya, may espesyal na tao na siya. Bakit ba hindi mo sinabi, agad sa akin? nanay, kumuha ka pa ng gulay. Ay, nga. Sofia, anak, mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Nabanggit ni Liam, na nagtayo ka ng isang listed na kumpanya, mula sa wala. Maganda iyan. Mula ngayon, dapat ay tulungan mo ng husto si Liam. Ang aming Defensive Family Group ay magiging sa inyo na, mula ngayon.
Alam mo, sa lahat ng mga taong ito, si Liam lang ang nagbubuhat sa pamilya De Vitze. Nang mag-isa, hindi talaga madali para sa kanya. Ngayong napakakakayahan mo, kailangan mong magkaroon ng mas maraming responsibilidad sa negosyo ng pamilya De Vitze mula ngayon. At tandaan mo, kayong dalawa, kailangan ng magplano para sa isang batang lalaking mababango na aalagaan ko. Kung hindi, ang nanay ninyong ito ay mababagot na ng husto. CJ, nanay, tutulong talaga ako ng husto sa mga gawain ng grupo at sisiguraduhin hindi siya masyadong magpapagod. Mabuti. Siya nga pala, kailangan ko pang bumalik sa lungsod ng Veridia. May ilang mga bagay na dapat nang tapusin ng tuluyan. CJ, sasama ako sa'yo pabalik. Pwede natin itong ituring bilang honeymoon trip natin. Gusto ko talagang makita ang lugar na tinirhan mo ng matagal. Tingnan kung ano ang hitsura. Pagdating ng panahon, dadalhin mo ako ng maayos at tikman ang lahat ng pagkain. Aalis agad pagkatapos magpakasal. Ay, sige na. Kayo na ang bahala. Ethan, dahil pinili mo, napatuloy kaming gambalain. Sa pagkakataong ito, papanagutin kita sa lahat ng ginawa mo. Hindi kita bibigyan ng kahit isang pagkakataon para saktan si Liam. Ethan. Pakiusap. Ethan, huwag mo akong paalisin. Pangako. Hinding-hindi na ako makikialam sa'yo, mula ngayon. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Basta huwag mo lang akong ipagtabuyan sa ating anak. Gagawin ko ang lahat. Kailangan mong umalis. Bibigyan kita ng malaking kabayaran. Makakatulong ito para sa maginhawang buhay mo sa ibang bansa. Tungkol naman sa ating anak, maghanap ako ng mabuting pamilya. Kami ni Sofia ay magkakaroon ng sariling anak. Ang batang iyon ang magiging tunay kong anak. Ethan, si Sofia, ay kasal na kay Liam. Si Liam ang tagapangulo ng Lynch Group. Ang kapangyarihan ng pamilyang Lynch ay wala sa kalingkingan ng mga Walton. Si Sofia ay hindi na babalik. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo, Ethan. Ako ang tunay na nag-iisip ng kapakanan mo. Kami ni Sofia ay magkasama sa lahat ng mga taong ito. Galit lang siya sa akin ngayon. Kapag naalala na niya ang lahat ng alaala namin, tiyak na magbabalik loob siya. Nakapag-book na ako ng flight mo para bukas. Huwag ka nang mag-isip ng kahit ano kung hindi. Alam mo ang kaya kong gawin. Sige. Susunod ako sa'yo. Kung ayaw ni Sofia, pwede ko rin namang dalhin ang ating anak at manirahan sa ibang bansa. Aalagaan ko ng mabuti ang ating anak na lalaki. At ikaw ay pumunta sa ibang bansa at muling hanapin ang iyong kaligayahan. Ivy, ano ng problema? Tumayo ka. Ito, Tatay, ayos lang ako. Pinag-initan mo na naman ba? Si Ivy, may sasabihin ako sa'yo. Si Ivy, ang ina ng aking mahal na apo. Huwag kang walang utang na loob. tatay. Tatay, talagang ayos lang ako. Ito lang. Gusto ni Ethan na mabawi si Sofia. Kaya gusto niyang umalis muna ako sa bansa para magpahinga sandali. Hindi. Manatili ka sa pamilya Walton. Wala kang pupuntahan. Kung aalis ka, paano naman ang aking mahal na apo? Hiwalay na kayo ni Sofia at may iba na siyang napangasawa. Bakit patuloy kang nakakapit sa nakaraan? Malinaw na wala siyang pakialam sa pamilya natin. Kung tatanungin mo ako, ang pinakamahalaga ngayon ay paliitin ang shares ni Sofia sa grupo at paalisin siya. Ethan, sa kritikal na sandaling ito, huwag kang magpakaloko-loko. Tatay, ang Walton Group ay itinayo namin ni Sofia mula sa wala. Kahit na ako ang tagapangulo ng Walton Group, karamihan ng negosyo ay binuo ni Sofia. Kung wala si Sofia, walang Walton Group. Kung umalis si Sofia sa Walton Group, tiyak na babagsak ang stock ng Walton Group. Wala akong pakialam. Masyado na siyang nagmamalaki ngayon. Nangahas pang iwan ang pamilya Walton at mag-asawa ng iba. Ibig sabihin wala siyang pakialam sa pamilya natin. Ngayon, kailangan mong mag-isip ng paraan para mapaalis siya sa Walton Group. Ethan, sa tingin ko, tama si tatay. Desidido na ngayon si Sofia na makasama si Liam. Kung may gagawin siyang kalokohan laban sa Walton Group, sa panahong ito, magiging delikado talaga ang Walton Group. Kung magkaproblema ang Walton Group, paano ka makikipagkompetensya kay Liam?
Ethan, hindi na yon ang panahon para maging sentimental. Ethan. Noong nagpapagaling ako mula panganganak. Hindi man lang nagpakita si Sofia. Sa kumpanya. Nag-alala ako sa kumpanya. Kaya, ako na ang pumalit at humawak ng mga kliyente niya. Sa ngayon, stable na ang lahat. Pero, alam mo naman gaano kahirap ang mga kliyente niya pwedeng maging. Natatakot ako na baka. HMPH. Si Sophia Reed na yan. Basta na lang umalis ng walang paalam. Ngayong nakakapit na siya, sa pamilya Gabina wala na siyang pakialam sa pamilya Walton. Ngayon, Ethan, sa tingin ko, magaling si Evay. Bakit hindi? Si Evay na lang ang pumalit sa kanya. Sa Walton Group, sa ganoon, hindi ba mas magiging panatag ka? Hindi. Kapag nalaman niyang, nandito pa rin si Ivy, hindi niya ako kailanman patatawarin. Oh, Ethan, please. Hayaan mo na lang akong magstay ng ilang araw pa. Pangako, pag nakahanap ka na ng kapalit ko, aalis na ako. Nasa kritikal na transisyon ng kumpanya. Ngayon, talagang kailangan natin ng isang tao na nakakakilala sa mga kliyente. Napakahalaga nito. Sige, sa mga susunod na araw. Ako mismo ang hahawak sa ilang pangunahing kliyente. Ang iba ay mapupunta sa departamento ng benta. Ayaw kong maniwala na ang Walton Group ay hindi mabubuhay nang wala si Sofia. Nakakatawa yan. Ethan, sa tingin ko, napakagaling talaga ni Evay. Hindi katulad ni Sophia Reed, na hindi man lang nagkaanak. Bakit hindi? Kayong dalawa na lang ang magpakasal. Tatay, gumaling na si Sofia ngayon. Kalimutan mo na yan, pwede ba? Wala akong pakialam. Gusto ko si Evay. Ethan, dapat pag-isipan mong mabuti. Huwag mong hayaang wala kang mapala. Ethan, dahil hindi mo kayang bitawan si Sofia. Huwag mong sisihin sa akin kung ako ang magpapatong ng kamay. Pinaghirapan ko ang pag-akyat ko sa lipunan. Akala mo ba papayag akong hilahin mo ulit ako pababa? Magdusa ka sa impyerno. Tiger. Kailangan kong may ipayos. Sino? Ang Walton Group. Si Ethan Walton. Naalala ko siya. Dati niyang kasintahan, di ba? Ano naman? Kapag nawala si Ethan, mapapasa akin ang Walton Group. Sigurado akong gusto mong makita na umasenso ang munting kapatid mo, di ba? Sige. Akin na ang trabaho. Pero, tumaas na ang presyo. 8 milyon. Sige. Pero ngayon, 5 milyon lang ang hawak ko. Kapag lubusan ko nang nakuha ang kontrol sa Walton Group, ibibigay ko sa'yo ang natitira. Deal. Masaya akong makipagnegosyo sa'yo. Ethan, nakiusap ako sa'yo, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Kaya wala akong magagawa kundi ipadala ka sa libingan mo. Mula ngayon, ang ating anak ang magmamana ng Walton Group. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mapalaki ng maayos ang ating anak. Ang ating anak. Gawin siyang tagapagmana. Ethan, sabi niya mahal ka niya. Pero nakakadena pa rin siya, sa ganda ng mukha niyang yon. Alam ba niya na ang babaeng yon ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Hindi lang niya matanggap na ganun na lang ako umalis. Iniisip pa rin niya na basta't mahal niya ako. Dapat lang na maghintay ako sa kanya. Gusto niyang makuha ang benepisyo ng mas bata at sariwang katawan. Habang umaasa pa rin sa emosyonal na puno mula sa akin. Gusto niyang nasa kanya ang lahat. Tara na. Liam, may meeting ako. Kay Emeth Warren mula sa Prosper Group ngayon. Para sa mga shares na hawak ko. Sa Walton Group, siya ang may pinakamataas na alok. Mag-asawa tayo. Bakit ayaw mong hayaan akong tulungan ka? Mahal, gusto ko lang itong asikasuhin ng mag-isa. Kung talagang hindi ko ito magawa, saka ka na lang tutulong. Deal? CJ, naniniwala ako sa'yo. Emeth Reed. Emeth Warren. Nandito rin pala si Amy Davidse. Mukhang, totoo nga, ang mga chismis na ikinasal kayo. Ng dalawa, talagang napakaalam ni Amy Warren. Maupo po kayo. Gusto ibenta ni Emma Reed ang kanyang share sa Walton. Mukhang handa ka ng sumama sa pamilya Davidse. May hawak akong 20% ng shares ng Walton.
Batay sa kasalukuyang halaga sa merkado, ang halaga nito ay hindi bababa sa 100 milyong dolyar. Ang dating alok ninyo ay buo pa rin, di ba? Noon ko pa iniisip na pagkatapos mong mabenta, mananatili ka sa Walton. Pero ngayon, mukhang hindi na mangyayari yon. Ang mga shares na iyan sa Walton ay babagsak. Kung mananatili tayo sa dating presyo, hindi na yan angkop. Dahil sa estratehiya sa pamumuhunan ni Emil Warren, hindi kayo ang tipo na naghihintay lang ng dibidendo. Pangako ko sa inyo, sa loob ng 1 linggo man lang, hindi ako aalis sa Walton Group. 50 milyon. Kung ipagbibili ko ng paunti-unti, ang lugi ay hindi lalampas ng 10 milyon. Siyempre, maaari mo talagang, Merid, ipagbili ang mga iyon ng mag-isa. Gayunpaman, kung gusto mong mabawi ng buo ang pera at umalis, ang oras at pagsisikap na kakailanganin ay hindi pangkaraniwan. At kung biglang bumaba ang merkado, ayun, ibang usapan na iyon. Hindi problema yan. Ipapaalam ko sa ngalan ng pamilya Bawinae na interesado kami na bilhin ang Walton Group. Lungdo Warren, ano sa palagay mo? Yamang ganoon ang sinabi mo, Dinkik the Fedse. Dapat ay madali na lang ito. 300 milyon para mabili mula sa inyo ang 20% bahagi sa Walton Group. Deal. Papapuntahin ko agad ang isang tao para dalhin ang kontrata. Ang hapunan ngayong gabi, ako ang bahala. Tayo'y mag-inuman hanggang sa hindi na tayo makakabangon. Paumanhin? Pero mahal, ay hindi pwedeng uminom. Kung ganoon, tayo mag-toast na lang sa tsaa. CJ, Cheers! Ayos ka lang ba? Ethan. Masama talaga ang pakiramdam ng tiyan ko. Hindi ko na talaga kayang uminom pa. Nakapirma na naman ang kontrata. Mamaya, pagbalik mo, sabihin mo na lang sa kanila na uminom ako ng gamot sa sipon ngayon at hindi na pwedeng uminom. Okay. Ang mga kliyenteng pinapasaya natin ngayon ay pawang mga pangunahing kliyente para sa kumpanya. Ang mga order na ito ay napakahalaga para sa atin. Kung master natin ang mga kliyenteng ito at magagalit sila, maaapektuhan ang ating pakikipagtulungan sa hinaharap. Hindi natin kayang harapin ang mga kahihinatnan. Mahal. Tiisin mo na lang ngayong araw. Hindi ba? Pag-uwi natin, babawi ako sa iyo, pangako. Ako ay talagang bulag noon. Palagi kong inisip na tunay na minahal ako ni Ethan. Nakakatawa talaga. gusto mo bang samahan kita? Hindi na kailangan. May konting impluensya pa rin ako sa Walton Group. CJ, hintayin na lang kita sa kotse. Sophia, Sandali, akala ko, mali ang napasukan kong opisina. Sofia, bumalik ka na. Noon, ginamit ni Ethan ang meeting sa kliyente bilang dahilan para iligaw ako papunta sa reception room. Naaalala ko, may pinapunta ako para ilipat ang mga naka-impact kong gamit. Pabalik sa opisina ko. Nasaan ang gamit ko? Sofia, akala ko hindi ka na babalik, na mananatili ka na sa pamilya Lynch. Ang mga gamit mo, pinapalipat ko sa junk room. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang umupo sa opisina ko? Sofia Reed. Dahil nakakapit ka na sa pamilya Lynch, dapat manatili ka na lang ng tahimik kasama nila. Bakit ka pa babalik sa Walton Group? Hindi mo ba alam na hindi ka welcome sa Walton Group? Kung patuloy kang mag-iingay sa harap ko, hindi kita pagtitiisan. Hindi ko papayagan ang ugali mo. Sofia, ang tanga-tanga mo. Ni hindi mo makontrol ang sarili mong asawa. Anong pakiramdam ng lokohin? Oh, siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang asawa mo at ako
Hindi lang yung isang beses na lasing. Nang manganak ako sa sanggol. Nagkita pa kami ng ilang beses. Sofia. Hindi ka na makakatakas sa pagloloko. Ako pa rin ang pangulo ng Walton Group. Ikaw, isang dating kalihim. Lumayas ka na. Guardia, ilabas niyo siya. Anneth Reed. Sa totoo lang, si Ines Jayang ang kumakatawan bilang pangulo sa lugar mo. Mukhang overestimate ko si Ethan. Anneth Reed, siguro dapat makipag-usap ng maayos kay Emil Walton. Pagkatapos ng lahat, mag-asawa pa rin kayo. Dapat may paraan para maayos ang lahat. Ethan, salamat sa pagiging walang puso. Ngayon, pwede na kitang harapin ng walang pag-aatubili. At harapin ang Walton Group. Gusto kong makita. Kapag wala ka ng lahat, sino pa ang mananatili sa tabi mo? MS Reed. Emma Reed. Alam ni Ero Walton na nakabalik ka na. Pero nasa labas siya para sa negosyo. Espesipiko niyang inutusan ako, na hintayin mo siya sa kanyang opisina. Malapit na siyang bumalik. Gusto niyang makipag-usap sa'yo. Wala na akong lugar sa Walton Group. Wala na akong dahilan para manatili. At wala talaga akong sasabihin sa kanya. Emma Reed, habang wala ka, kailangang may pumalit. Sabi ni Ero Walton, hintayin ka ng posisyon mo. Hindi ako nagkakamali sa kanya. Ang pinagkakatiwalaan ko lang ay ang nakikita ko sa harap ko. Bumalik ako ngayon para magbayad ng utang na loob. Pero mukhang may nag-una ng magtangka sa akin. Ano ng problema, mahal? Ang trabaho ko, kinuha na ni Ivy Jayang. Pati ang opisina ko, sa kanya na ngayon. Sakto. Ang mga shares mo, nailipat na lahat kay Emil Warren. Ikaw at ang Walton Group, ganap nang nahiwalay. Ngayon, ang Nawaynay Group ay magpapahayag ng plano na akuin ang Walton Group. Kapag tumaas na ang presyo ng stock ng Walton, ibebenta ni Emil Warren ang lahat ng shares niya. Pagkatapos, samantalahin natin ang pagkakataon. At ibagsak ng tuluyan ang stock niya. Napagkasunduan naman na ako ang bahala rito. Ginamit mo pa rin ang sarili mong pera para tulungan ako. Kapag ang asawa ko ay ganap nang namahala sa Walton Group, ang Walton Group, sa pamumuno ng aking asawa, ay aabot sa bagong rurok, at muling magiging numero 1. Ang pag-invest sa asawa ko ngayon, ay tamang-tamang panahon. Siguradong panalo ito. Bumalik na si Sofia sa lungsod ng Veridia. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, ha? Nagawin ang lahat para mapigilan siyang umalis? Pasensya na, Nero Walton. Hindi ko napigilan si Emma Reed na umalis. Pinapasabi niya sa'yo. Wala raw siyang sasabihin sa'yo. Nang bumalik si Emma Reed ngayong araw, nakita niyang sinakop ni MS Jayang ang kanyang opisina. Sobrang nagalit siya. At siya, pinagbuhatan pa siya ng kamay. Si Ivy Jang. Paano niya nagawang sakupin ang opisina ni Sofia? Habang wala kayo, nagpatawag ng pulong ng mga direktor si MS Jayang. Inanunsyo niya na siya ang magiging pansamantalang vice-presidente ng marketing. At sinakop niya ang opisina ni Emma Reed. Hindi ba't ito ang intensyon ninyo, sir? Kailan ko ba sinabi kay Ivy Jang, napalitan si Sofia? Papuntahin mo rito agad si Ivy Jang. Pagkatapos siyang sampalin ni Emma Reed, dinala ko si MS Jayang sa ospital para magpa-check up. Hindi ko sigurado kung nandito pa siya sa kumpanya. Hahanapin ko na ba siya ngayon? Ako na mismo ang hahanap kay Sofia. Sabihin mo kay Ivy Jang. Nalisanin agad ang opisina na yon. At saka umalis na siya sa Walton Group. Ipagbigay alam sa seguridad. Na mula ngayon, si Ivy Jang ay ipinagbabawal na sa Walton Group agad-agad. Opo, sir. Hindi ba tinuruan ka ng nanay mong humingi ng paumanhin kapag nakabangga ka ng tao? Tulong, may sakuna. Ay, Walton. Pumatay. Pumatay siya. Ethan, ayos ka lang ba? Sofia. Ethan, magiging maayos ka. Tumawag ng ambulansya. Doktor. Magiging maayos siya, di ba?
Malaki ang nawalang dugo niya at nasa shock siya. Kritikal ang kanyang kalagayan. Kamag-anak ka ba niya? Maghanda ka. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mong iligtas siya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tatay, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Ethan. Tama. Mabuting tao si Emil Walton, makakaahon siya. Magiging maayos siya. May balita na ba? Kumusta ang anak ko? Nataman ng pasyente sa isang kritikal na bahagi. Stable na siya. Pero wala pa rin sa malay. Kailangan siyang ilipat sa ICU para maobserbahan. Anak ko. Huwag mo naman akong sindakin ng ganito. Kailangan mong makaraos. Doktor, kahit magkano ang gastos, kailangan ninyo siyang iligtas. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Anak, Tatay, huwag masyadong mag-alala. Sabi ng doktor, wala na sa peligro si Ethan. Pero sa ganitong kalagayan ni Ethan, ang Walton Group ay hindi na makakatiis ng isa pang dagok. tama. Ang Walton Group, ang pinaghirapan ni Ethan. Ivy, ikaw ang laging nasa tabi ni Ethan. Wala nang mas nakakaalam sa kumpanya kaysa sayo. Kailangan kong panatilihin mong buo ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, tatay. Walang mangyayari sa Walton Group. Chris! Ella Hades. Sa panahong ito, kailangan ko ang buong suporta ninyong dalawa para kay Ivy. Panatilihing maayos ang lahat. Opo, sir. Nasa malaking gulo na ngayon si Mr. Walton. Ipagbigay alam sa lahat sa Walton Group na dumalo kaagad sa isang pulong. Ako na ang pansamantalang tagapangulo. Opo, ipagbibigay alam ko po kagad. Enlis Jayang. Ang anumang pagbabago sa pagkatagapangulo ay nangangailangan ng apruba ng lupon. Kailangan kong ipaalam sa lupon. Si Mr. Walton ang pinakamalaking shareholder sa grupo. Kahit siya, hindi tumututol. Sino ka ba para magsalita? Alam ko kung sino ka. Alaga ka ni Sofia. Gagawin ko itong opisyal. Ang iyong posisyon bilang katulong ng Pangulo ay tinatanggal na. Mag-report ka sa Departamento ng Paglilinis, ngayon din. Ikaw ang maglilinis ng mga kabeta. Avery Jayang. Aalis na ako. Kabit ka lang na nakaakyat sa pwesto dahil sa kama. Huwag kang masyadong magpakampante. Chris. Ganoon ba ang tingin mo? Talagang hindi po. Ngayong May, anak ka na kay Amber Walton. At gusto na kayo ni Amber Walton na ay. Kung may mangyari man sa kanya, ikaw ang karapat-dapat na ulo ng pamilya Walton. Narito lang ako sa tabi mo, handang maglingkod. Nakikita mo. May malayong pangitain ka, Chris. Maliwanag ang kinabukasan mo. Tama po. Ipagbibigay alam ko sa lahat tungkol sa pulong ng mga ehekutibo. Malapit nang maging Jung Group ang Walton Group. Nandito ngayong gabi si Emil Warren mula sa Prosper Group. Inimbita kanya sa dinner party na ito. Talagang gusto kanyang pasalamatan sa mga shares na ibinigay mo sa kanya. Malaki ang kinita niya roon. Sana ay naibenta na ni Emil Warren ang mga iyon. May malaking balita ngayong gabi. Bukas, ang mga shares ng Walton Group ay wala ng halaga. Hayaan mo akong maunang batiin ka, Reed. Malapit ka nang maging isang major shareholder ng Walton Group. Edward Reed, Ding Davidxe, ang sarap naman na nandito kayo. Ang inyong pagdating ay talagang nagbigay sa dinner ng Prosper Group ng karangalan. Sobra naman ang papuri mo, Gino Warren. Ang Prosper Group ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Bilang isa sa top 3 na investment giants. Ang bawat isa dito ngayong gabi ay mga malalaking tao mula sa iba't ibang industriya. Edward Reed, gusto mo bang hulaan kung sino mula sa Walton Group ang darating ngayong gabi? Ang tanging pwedeng dumalo sa Prosper Group dinner na ito ay si Ethan. Malalaman mo rin agad. Avery Jayang. Ano ang ginagawa niya rito? Tungkol naman sa Walton Group, ang taong namamahala ngayon ay si Avery Jayang. Inilagay si Avery bilang namamahala. Nabaliw na siguro si Ethan. MS Warren. Maligayang bati. Ngayong taon, lumago ang Prosper Capital ng karagdagang 10% kung may mabubuting deal kang makatagpo. Siguraduhin ipagbigay alam mo sa akin. Ms. Jayang, tagapangulo ka na ng Walton Group.
Kung may makita akong maganda, ikaw ang una kong sasabihan. Magkasama tayong kumita. Sofia, ikaw talaga, ang laki ng ginawa mo sa akin noong nakaraan. Ngayon, dahil ex ka ni Ethan, pwede pa kitang ipademanda. Pero, ibigay mo sa akin ang lahat ng shares mo sa Walton Group, sa akin. At magiging makatwiran ako, petit pa nga, bibigyan kita ng 15% premium. Ethan, ay dapat bulag. Nailagay ka sa pangangasiwa ng Walton Group. Mukhang hindi mo narinig. Ethan ay sinaksak. Nasa ospital siya na may malubhang sugat, nakakapit sa buhay. Ikaw ba, Sofia, ang pag-ibig ba ay naging pagkamuhi? Kaya, na nag-hire ka ng tao, para saksakin siya, kung ganoon nga ang nangyari. Dapat magpasalamat ako sa iyo. Kung hindi, paano pa kaya ako naging Pangulo ng Walton Group? Avay, tumigil ka sa pagsisinungaling. Kailan pa nag-hire ng hitman? Si Sofia. Sofia, wow, ang galing mo namang pumili. Kaka-break mo lang kay Ethan. May nakita ka na agad, na napakagwapong lalaki. Naiinggit ako. Napakabait sa'yo ni Ethan. May anak pa nga kayo. Paano mo nagawa sa kanya to? Sofia, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ideya kung ano ang ibig mong sabihin. Si Ethan, ang ama ng anak ko. Bakit ko sasaktan? Pero ikaw, Sofia, iniinsulto mo ako nang walang ebidensya. Pwede kitang kasuhan sa paninirang puri. Mga binibini, malaking araw ito para sa aking Prosper Group. Isang masayang okasyon. Kaya't maging sibil tayo. Gawin mo tong pabor para sa akin. Gusto mo ang shares ko? Panaginip lang yan. Sofia, ituring mo ito bilang iyong opisyal na abiso. Tinanggal ka na. Yee. Oh, Diyos ko. Ang tanga ko, muntik ko nang makalimutan. Ngayong, may tagapangulo ng Lynch Group na sumusuporta sa'yo. Malamang minamaliit mo na ang hamak na posisyon ng Pangulo ng Walton Group, di ba? Ivy, hindi mo ba talaga naiisip na dahil lang nasa problema si Ethan, makukuha mo na lang ang Walton Group's pwesto ng tagapangulo, di ba? Sofia, hindi mo talaga ako kilala, no? Tingnan mo, ako yung klase ng tao na hindi naniniwala sa magpakailanman. Ang mahalaga lang sa akin ay ang maranasan ito. Tulad ko at ni Ethan, nagkaroon kami ng aming sandali at wala akong pagsisisi. Ngunit ikaw, Sofia, dapat kong sabihin, humanga ako. Isang 8 taong relasyon at itinapon mo lang ang lahat. Ikaw talaga, Sofia. Mr. Lynch, isang babaeng ganito kawalang puso. Mas mabuting mag-ingat ka. Isang maninira ng pamilya tulad mo, ay hindi karapat-dapat na kausapin ako. Mr. Lynch, iminumungkahi kong bantayan mo ang tono mo. O magsisisi ka sa huli. Miss Jayang, mayroon akong ilang magagandang proyekto dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga ito. Halika rito. Huwag mong subukang pigilan ako. Ipapahiya ko sa iyo ang mga bodyguard ko, para bubugin siya ng husto. Siguraduhin hindi niya ito malilimutan. Hayaan mo muna siyang magsaya. Hindi siya karapat-dapat para madumihan ang kamay mo. Gawin mo. Ikalat ang balita. Gusto kong makita kung gaano katatagal. Makakapagtiis ang babaeng manlolokong yan. Mahal. Ikaw na ang bahala sa entablado. Sobrang gusto ko nang makita ang ekspresyon ng babaeng manloloko kapag bumigay na siya. Tapos na. Hayaan mong tumimo ang balita. Kaya, ngayong nasa mainit na sitwasyon ang ex mo, hindi ka ba nag-aalab na puntahan siya? Ako, pinipilit kong hindi magalit. Tapos na kami. Hindi na ako mag-aaksaya ng kahit anong emosyon sa lalaking yon. Pero, nakakatuwa rin na nakikita kong nagsiselos ang asawa ko. Miss Jayang, may problema tayo. Bumagsak ng husto ang stock natin. Anong nangyayari? Inanunsyo online ni Sofia na aalis na siya sa Walton Group. Marami sa mga supplier at kliyente natin ay nag-anunsyo na puputulin na ang ugnayan sa atin. At saka, naglabas ng pahayag ang pamilya Babinaye na mali ang mga chismis tungkol sa pagbili nila sa Walton Group ay mali. Ang stock ay bumagsak na sa limit down. Ang pamilya Lynch, kailan pa nagkaroon ng plano na bilhin ng pamilya Lynch ang Walton Group? May mga chismis na kumakalat. Nabalak daw bilhin ng pamilya Babinaye ang Walton Group, kaya tumaas ng husto ang stock natin. Noon, hindi ka pa ang tagapangulo, kaya hindi mo alam yon. Mukhang gawa ito ni Sofia, ang chismis tungkol sa pamilya Lynch.
Si Sofia siguro, ang nagpasimula noon. Ginagawa lang niya ito para ibagsak ang Walton Group. Kaya, ano na ang gagawin natin, Ms. Jiang? Kung patuloy na bababa ang stock, pananagutin ka ng mga shareholder. Pwede ka nang umalis. Ako na ang bahala dito. Opo, Tiger. Bumagsak na ang stock ng Walton Group. Kailangan nating magmadali. MS, Jiang. 2 araw ka pa lang, bilang tagapangulo, nanghihina ka na? Nakakabigo ka talaga. Tiger, huwag mo akong pagtawanan. Gaano pa katagal ang kailangan mo? Mga 1 buwan pa. Sa ngayon, marami ng supplier ng Walton Group ang tumigil sa pakikipagtransaksyon sa atin. Magparehistro ka ng ilan pang kumpanya para makipagnegosyo sa Walton Group. Bibilisan ko ang proseso ng mga kontrata. Nakuha na. Maghanap ako ng mga pinagbintangan tao para rito. Mga 1 linggo siguro. Ipipirmi ko ang lahat ng pera ng Walton Group. Mabuti. E di nasa mga kamay mo na ang lahat, Tiger. Pagdating ng panahon, magkakayaman tayong magkasama. Ha 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 ha. Sige. Magkakayaman tayong magkasama. Hintayin mo na lang ang pera. Sofia, kahit may baba mo man ang Walton Group, ano naman? Hindi nito naaapektuhan ang kita ko. Ang gulo na ito. Hayaan mo si Ethan ang bahala sa mga kahihinatnan. Ethan, gising ka na. Tatay. Anong nangyari? Hinay-hinay lang. Relax ka lang. Hindi mo naaalala kung ano ang nangyari. Nasaksak ka. Nasa liig ka ng buong 5 araw. Kakalabas mo lang sa peligro. Gaano nakatagal akong walang malay? 7 araw kang tuluyang walang malay. Huwag kang gagalaw. Tatawag ako ng doktor. Huwag kang kikilos. MS, Hughes, kumusta na ang kumpanya? Lair Walton, gising ka na. Oo. Lair Walton, naglabas na ng pahayag sa publiko si Emma Reed at umalis na sa Walton Group. Marami sa ating mga supplier at kliyente ang nag-anunsyong puputulin na ang ugnayan sa atin. Araw-araw na bumabaon sa limit down ang stock natin. Nawala na ang mahigit kalahati ng market value natin. Lubusang nabibigatan na si MS Jiang. Nag-aalsa na ang mga shareholder. Plano nilang magpulong ng board bukas. Lair Walton, kailangan mong bumalik kagad. MS, Jiang. Ano ang ibig mong sabihin, MS, Jiang? Ivay Jiang, si MS Jiang. Matapos kang atakihin at mawalan ng malay, ipinilit ni Air Walton na si Ivay Jiang ang pumalit sa'yo upang pamahalaan ang Walton Group. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na paalisin si Ivy Jiang? Sa kumpanya, paano siya naging namamahala sa Walton Group? Habang ikaw ay walang malay, Air Walton, ipinilit ni Air Walton na si Ivay Jiang ang maging pansamantalang tagapangulo. Wala na kaming nagawa. Oh, Ethan, may sugat ka pa. Hindi ka dapat nakakatayo. Kailangan kong bumalik sa kumpanya ngayon din. Hoy, anong nagmamadali? Patingnan muna kayo ng doktor, bago ka pumunta kahit saan. Doktor. Maganda ang paggaling ng sugat. Ilang araw ka sa ICU. Swerte mo buhay ka pa. Ngayon, kailangan mo lang magpahinga. At gumaling. Kailangan kong mag-check out ngayon. Oh, Ethan, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Kahit gaano ka-urgente yan, maaari yang maghintay hanggang gumaling ka. Tatay, alam mo ba, na dahil si Ivy Jiang, ang in-charge sa kumpanya, ang Walton Group, ay malapit ng mabangkarote? Kung hindi ako makaka-attend sa shareholder meeting bukas, ang Walton Group ay hindi na magiging atin. Ito, paano nangyari ito? Doktor, kailangan mong tulungan ako. Sino ba ang naglagay sa kakilakilabot na si Ivy Jiang? Sa upuan ng chairman, tingnan niyo kung gaano kalaki ang bagsak ng stock ng Walton Group. Kailangan natin ng pagbabago ngayon na. Kahit aso, ang umupo dyan, ay mas magaling pa kay Ivy Jiang. Si Ethan Walton, ay nasa ospital pa, wala pa sa sarili. Sino ang pwedeng pumalit? Mga shareholder, kumusta? Ivy Jiang, anong karapatan mo para pumasok dito? Board meeting ito. Ikaw lang ang ibang babae, wala ka namang shares. Lumabas ka. Ngayon din. Labas. Ang kapal ng mukha mong umupo dyan at uminom ng wine, tumayo ka. Mga ginang at ginoo, bagamat hindi ako isang shareholder, ako ang acting chairman, na personal na hinirang ni Mr. Walton. Paano naging kasalanan ko ang kalagayan ng kumpanya ngayon? Kung may gusto kayong sisihin,
Siya ang sisihin ninyo, si Sofia. Siya ang kumuha ng bawat isang kliyente. At nilimas tayo. Siyempre, sumunod sila sa kanya. Sa ganitong kalagayan ng kumpanya, walang sino man ang makakaligtas nito. Ang payo ko sa inyong lahat, ay agad na ipagbili, ang lahat ng shares na hawak ninyo. Baka may salba pa kayo. At ito ba talaga ang solusyon mo? Kung hindi mo sinira ang pamilya ng iba, hindi sana nagkaganito sina Mr. Walton at MS Reed. Sa huli, ikaw ang may kasalanan, kabit. Noong una akong nanungkulan, wala sa inyo ang may tutol. Ngayong kulang sa pondo ang kumpanya. Bigla kayong lumitaw para ako ang pagbuntungan. Ang dali-dali naman. Kung hindi kayo kontento sa akin, pwede akong magbitiw bilang chairman. Gayunpaman, sa pagliban ni Mr. Walton, kahit pagsamasamahin ninyo ang inyong shares, hindi pa rin kayo makakapasa ng resolusyon. Ivy, lumabas ka. Hoy, Ethan, gumaling ka na. Natutuwa ako para sa iyo. Ivy, iba ka na. Siguro nga, siguro ang taong narito ngayon, ay ang tunay na ako. Ivy, hindi ba't mabuti ang trato namin sa'yo? Ano ba ang mapapala mo sa paggawa nito? Hindi ko papayagan yan. Sige, baka hindi lang ako sapat, pero ang paraan ng pagpapalabas mo, parang sinasadya kong give in, ang Walton Group. Ang dating manugang mo ang may gawa ng lahat ng ito. Anong kinalaman ko doon? Pinagkatiwalaan lang kita, dahil binigyan mo ang pamilya namin, ng tagapagmana, yun lang ang dahilan. Ito ba ang kapalit sa ginawa ko para sa'yo? Pagkakatiwala, isang makina sa paggawa ng sanggol lang ako, para sa mahal ninyong pamilya. Kung talagang pinagkatiwalaan mo ako, bakit hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isang share? Sa Walton Group, kailangan kong magmakaawa sa iyo para lang makabili ng bag. Ang buhay na yan, sawa na ako. Ikaw, Nagsisisi ako, talagang nagsisisi akong. Pinagkanulo ko si Sofia para sa'yo. Sofia, kay close naman. Makinig ka, na-dump ang Mr. Walton mo. Nagdadahilan pa rin siya para sa babae. Ethan Walton, ganyan ka talaga. Hindi ka kailanman masisiyahan sa mayroon ka. At, isa pa pala. Tapos na tayo. aalisan mo lang ang sarili mong anak. Iniwan ko siya sa pamilya Walton. Ikaw hindi ka panipaniwala. Tatay. Hayaan mo na siya. Ler Walton, narito ka na rin sa wakas. Opo, Ler Walton. Ang Walton Group ay nagkawatak-watak na. Ngayong narito ka na sa wakas. Makakahinda na kami ng maluwag. Totoo, Ler Walton, nasa iyo na ang lahat ng aming pag-asa. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Tingnan ninyo, marami tayong dating kliyente ang nawala, pero matatag pa rin ang ating pundasyon. Basta't makahanap lang tayo ng mga bagong kliyente, ang ating kumpanya ay babangon ng mas malakas kaysa dati. Ang Ivy na yan ay isang walang utang na loob na traidor. Hindi natin dapat pinapasok ang lobong yan sa ating tahanan. At ngayon, iniwan pa niya ang bata. Napakasamang tao. Tatay, tama na yan. Huwag mo nang pag-usapan. Ler Walton, narito ka na. Ano ang pinsala? Ang stock ng kumpanya ay bumaba na ng mas mababa sa Lee price. Kung walang magandang balita sa lalong madaling panahon, maaari tayong maharap sa panganib ng delisting. Anong nangyayari sa cash flow natin? Paano ito naging ganito kaliit? Pumirma ng mga deal si MS Giant sa mga bagong supplier, at nakakuha ng mga bagong kliyente. Pero, ang Walton Group ang nag-advance ng lahat ng puhunan. Dalhin mo sa akin ang mga file, tungkol sa mga bagong supplier at kliyenteng ito. Ang mga bagong supplier at kliyenteng ito, kulang sa pinakabatayang kwalifikasyon. Ang iba nga ay, nagsimula ng wala pang isang buwan. Paano naman napayagan ng audit department natin? Ang mga ito, Lahat ng ito ay hinawakan ni MS Jiang. Direkta niya itong pinirmahan gamit ang company seal, na nilaktawan ng audit department. ang babaeng iyon, si Ivy Jiang. Ethan, nakarating ka. Ang tagal-tagal na. Hoy, kayong lahat. Ethan, anong nangyari sa'yo, pare? Wala yan. Gas-gas lang. Hoy, nasaan si Sofia? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Si Sofia, may mga dapat siyang asikasuhin. Nag-abroad ako pagkatapos ng graduation. At ngayong taon lang nakabalik. Kaya nga, kamusta naman ang inyong dalawa ni Sofia? Meron na siguro kayong mga anak ngayon, no? Ibig kong sabihin, simula sa wala, itinayo ninyo ang negosyo ninyo, para marating ang narating ninyo ngayon. Hindi naging madali yun. Totoo yan. Noong nasa kolehiyo pa kayo, kayong dalawa, kayo ang
Gininto ang tambalan sa campus, isang tugma na ginawa sa langit. Oo, noong araw, kayong dalawa, ay kilala sa campus, bilang isang tugma na ginawa sa langit. Hoy, naaalala ko pa, para lang makita si Sofia. Naghintay ka sa labas ng dorm ng mga babae, magdamag. Oo, mahal na mahal ko si Sofia noon. Pagkatapos ng pagtatapos, siksikan kami sa maliit na apartment na iyon, walang-wala. Sumumpa ako na wala akong kailangan. Basta't kasama ko si Sofia, nakalimutan ko na ba talaga ang lahat ng iyon? Sofia, sino itong gwapong kasama mo? Ito ang asawa ko, si Liam Davidson. Si Liam Lynch ng pamilya Lynch ng lungsod ng Crestfall. Tama, galing ako sa pamilya Babinay ng lungsod ng Crestfall. Sofia, swerte mo talaga. Ang tagal na nating graduate, at ngayong taon, ang unang reunion natin. Sa ating reunion, Tagay. Bumalik ako para magsimula ng sariling negosyo. Sofia, ikaw ang veterano rito. Kailangan mong tulungan ako ng husto. Sofia, Eddie, kailangan mong alagaan mo kaming mga dating kaklase. tama yan, you may read. Mula ngayon, kailangan mong bantayan mo kami sa trabaho. Sige, enjoy ninyo ang pagkain. Pupunta muna ako sa CV. Sofia, Ethan, lasing ka na. Sofia, pwede ka bang talagang lumayo lang mula sa 8 taon nating pagsasama? Naalala mo pa ba noong araw, sa maliit na inuupahan nating apartment, wala tayong pera. Perang-pera tayong masaya noon. Sabi mo, hindi mo ako iiwan kailanman. Para matupad, ang huling hiling ng nanay ko, itinayo mo ang Walton Group. Pinabayaan mo pa, ang mataas na sweldo mo sa kumpanya. Ikaw ang unang umalis. Binalaan kita. Kung ipagkanulo mo ako, aalis ako agad-agad. Nakalimutan mo na ba? Nang nagkaanak ka sa ibang babae, pinatawad kita. Minsan. Pero akala mo hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kaya naglakas loob ka, nadalhin ang ibang babae, at ipagyabang sa harap ko. Sofia, mali ako, sobrang mali ko. Ngayon, ang Walton Group ay malapit ng mabangkarote. Ginamit ni Ivy Jiang ang mga kliyenteng nagkansela para magtayo ng mga peking kumpanya at inilipat ang lahat ng pera sa labas ng kumpanya. Ang kumpanya ngayon, hindi na makakapagpasahod sa mga empleyado sa susunod na buwan. Ano na kinalaman ko doon? Naibenta ko na ang lahat ng shares ko sa Walton Group. Ang Walton Group at ako ay tapos na. Dugot pawis natin yan. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagkasakit sa pag-inom sa mga business dinner na yon? At ngayon, paano mo lang naibenta ang shares mo ng basta-basta? So naaalala mo pala. Itinuring mo lang na walang halaga ang lahat ng ginawa ko. Sofia, hindi, ang Walton Group ay isang bagay na sinimulan natin mula sa wala. Tanging tayo lang dalawa para itong anak natin. Mula pa sa simula, ang Walton Group ay palaging pag-aari ng mga Walton. Ang 20% bahaging iyon, ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng pagpapakapagod ng husto. Ang tatay mo ay palaging itinuring lang akong isang hayop na tagapagpagod, isang asong walang halaga ng pamilyang Walton. Sa lahat ng mga taong ito, nagtanggol ka ba kailanman para sa akin? Sofia, pakiusap, tulungan mo ang Walton Group. Paano mo matitiis na panoorin ang lahat ng pinaghirapan natin na masira ng ganito? Sofia. Ethan. May lakas ka pa ng loob na pumunta rito at magmakaawa kay Sofia. Hindi ba't ang iba mong babae ang nagpapaalis kay Sofia sa kumpanya? Ano ng drama mo ngayon? Si Ivy yon. Ginawa niya yon nang wala ako sa sarili, sa ospital. Hindi yon ang intensyon ko. Paano ko na naayos ang paalisin si Sofia? Tara na. Sofia, Ethan, sa pagitan natin, wala nang natira. Mula ngayon, mag-isa ka na.
Sofia, nawala na ba talaga kita ng tuluyan? Nakakaawa talaga si Ethan. Wala ka bang kaunting awa sa kanya? Ang puso ko para sa kanya ay matagal nang namatay. Ganun nga. Ang presyo ng stock ng Walton Group ay nasa pinakamababa na. Pwede na nating bilhin. Hindi ko inakala na maglalakas loob si Ivy na magnakaw mula sa Walton Group. Paiiyakin ko siyang isuka ang bawat sentimong ninakaw niya. Ako, hindi na ako makapaghintay. Na makita ang itsura niya. Tara na. Tiger. Ivy, nasa account mo na ang pera. Malinis na lahat yan. Perpekto. Salamat, Tiger. May nagmamatsyag sa atin. Magpakalma ka muna. Aalis na rin ako. CJ, Teka. May pera na ako ngayon. Anong hindi ko kayang bilhin? Ngayon, kailangan ko lang umalis dito. Ivy. Ano nung lakas ng loob mong magpakita rito? Aalis na ako. Talagang iwan mo ang sarili mong anak. Hindi ba't ang batang ito ang mahalagang kayamanan ng inyong pamilyang Walton? Anong kinalaman ko dyan? Simula nang ipadala ako ni Ethan sa ibang bansa, hindi ko na itinuring na anak ko ang sanggol. Itinuring kitang parang sarili kong anak. Ito ba ang kapalit? Tanggapin mo, babagsak ang pamilya Walton. Kahit ang mansyon na ito ay isusubasta para mabayaran ang mga utang ninyo. At inaasahan mong mananatili ako rito para sa inyong dalawang nakakadiring lalaki para magpakapagod para sa inyo. Tulong. May tao ba dyan? Tatay. Ivy, anong lakas ng loob mong saktan ang tatay ko? Tatay, okay ka lang? Tumayo ka. Ethan, hindi ko siya hinawakan. Lumapit at hinawakan ako nitong matandang ito. Umiwas lang ako. Ivy, hindi kita pinapakialaman. Tapos mag-iingay ka pa sa bahay ko? Ethan, naghiwalay na tayo. Bumalik lang ako para kunin ang ilan kong gamit. Buti na lang, hindi ka pumayag na pakasalan ako noon. Kung hindi, magiging mas mahirap ang paghihiwalay natin ngayon. Oo, napagdesisyonan kong sundin ka, pumunta sa ibang bansa, at iwanan kayo ng sanggol. Tingnan mo, ang bait-bait ko, di ba? Ikaw. Ethan, sa tingin mo may respeto pa ako sa'yo. Dati, ikaw ang tagapangulo ng Walton Group. Mayaman at makapangyarihan ka. Kailangan kita para mabuhay. Ngayon, bangkarote na ang Walton Group. At inaasahan mo pang igalang kita. Ivy, masamang-masama ang mangyayari sa'yo. Ethan, dahil sa babaeng ito, hiniwalayan mo si Sophia. Ngayon, bangkarote na ang Walton Group. Ano na ang gagawin naming mag-apo? Ethan, maging diretsahan na lang tayo. Bilyonarya na ako ngayon, alam mo. Kahit anong lalaki ang gusto ko, kaya kong makuha. Ang isang lalaking hiwalay na tulad mo, hindi umaabot sa standards ko. Ivy, ninakaw mo ang pondo ng kumpanya. Sisiguraduhin kong mabulok ka sa bilangguan. May ebidensya ka ba? Aalis na ako ng bansa para mamuhay ng marangya. Dahil ikaw ang ama, kapag namamalamouse ka na sa kalsada, baka bigyan pa kita ng kaunting pera. Ikaw. Saan ka pupunta, Jis Jayang? Sofia. Ito ang tahanan ng mga Walton. Anong ginagawa mo rito? Opisyal. Siya si Ivy Jayang. Ivy Jayang, ikaw ay pinaghihinalaang gumamit ng peking kontrata para nakawin ang pondo ng kumpanya. May matibay kaming ebidensya. Kailangan mong sumama sa amin. Hindi, wala akong ginawa. Dalhin siya. Sofia. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako, matapos ang lahat ng ginawa sa iyo ni Ethan. Tinutulungan mo pa rin siya. Major shareholder na ako ngayon sa Walton Group. Ano ang mali sa pagkuha ko ng pera ko? Anong kinalaman ni Ethan dyan? Ethan, iligtas mo ako. Ako ang ina ng anak mo. Pakiusap, iligtas mo ako. Magsama kayo sa impyerno. Ethan. Halo, 911. Kailangan namin ng ambulansya dito. Sophia, salamat. Lahat ng shares na isinangla mo, binili ko ang bawat isa, at ang shares ng ibang shareholders ay nasa akin na ngayon. Ngayon, hawak ko na ang mahigit 50%. Bukas, magpapatawag ako ng board meeting para tanggalin ka bilang tagapangulo. Salamat sa pagsalba mo rito. Kahit papaano, hindi mababangkarote ang Walton Group o mapapasa kamay ng iba. Pangalanan kong muli ang Walton Group bilang Reed Group at ako na ang magiging tagapangulo.
May hawak pa ring company stock ang tatay mo. Ang mga future dividends ay dapat sapat para mabuhay ka. Salamat sa pag-iiwan mo ng paraan para sa amin. Mahal, umalis na tayo. Hi. Sa wakas, naayos na ang lahat. Maglibang-libang muna tayo sa mga susunod na araw, bago tayo bumalik sa lungsod ng Crestfall. Nauunawaan ko po. Anneth Reed, ako na ang bahala sa lahat ayon sa inyong tagubilin at pamamahalaan ang mga gawain sa kumpanya. Kayo at si Amy A. Da Vinci ay magpahinga na lamang. CJ, si Liam at ako ay maghihintay dito para sa sasakyan. Maaari na kayong bumalik at magtrabaho. Nakuha ko na po. Papatayin kita. Anneth Reed, mag-ingat. Papatayin kita. Ivy, paano ka nga ba nakalabas sa sentro ng detention? Sofia, papatayin kita. Sinira mo ang lahat para sa akin. Ivy, mula nang agawin ni Ethan Walton, si Sofia sa akin, pinalakas ko na ang seguridad. Ngayong gusto mong saktan si Sofia, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng liwanag. Dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Sofia, magbabayad ka para dito. Mahal, ayoko nang manatili sa lungsod ng Veridia. CJ, tara na. Ano na problema, Sofia? Mahal, nahihilo ako. Sofia, sandali lang, dadalhin kita sa ospital. Palagi kong inisip na ang sobrang pag-inom ko noon ay nakasama sa katawan ko at kasama ang pinsala na idinulot sa akin ni Ethan. Nagkaroon ako ng permanente at malalang problema sa kalusugan. Sa buong buhay ko, hindi na ako magkakaroon ng sariling anak. Hindi ko inakala na ang aking sanggol ay paparating na pala. Maligayang bati, Mr. Lynch. Buntis ang asawa mo. Liam, magiging ama ka na.